At sa yung mga kasang na gusto lang videohan tong aking kotse ngayon na ginagamit, dahil naisip ako siya ibenta para makapagtayo tayo ng physical store o physical shop ng ating mga isda. At ngayon nga may titingin dito at pine-prepare ko na siya ngayon. So ayan, ganda, sayang oh. Pero kailangan talaga eh. So nandito na yung tumitingin at tingnan natin kung magugustuhan nila. Pangalawa na sila na tumingin ito. Bossing, salamat. Salamat. Thank you. So yung mga kasang no, nagkasundo na nga kami at iuwi na nila yung Lancer na binenta natin. So yung mapapalitan din naman yan, no? Mabilis lang yan. Thank you. So yun guys, may pangpuhunan na tayo, alright? You want to play? Let's play. At so yung mga kasang no, nag-take na nga tayo ng risk para sa ating negosyo dahil nga medyo mahina na ang ngayon ng online selling, tapos yun may mga pagbabago dahil sa BIR. Ay kailangan na dun sa mga Shopee shop at mga TikTok shop, ganon, sa mga Lazada, kailangan na nga na BIR registered at wala kang ako registration sa BIR at wala rin ako ng mga papeles na kailangan. So talagang magsasara yung aking Shopee shop. So ayun, gumagawa lang ako ng paraan para alam mo yun, ako na yung nag-a-adjust kasi hindi talaga natin kakayanin at mawawalan tayo ng income. Kaya yun nga, hindi ko naman parang sinakripisyo yun dahil nga mapupunta lang din naman sa ating negosyo yun at mababawi natin yung panigurado at siguro mawalang isang taon makakabili ulit ako ng sasakyan at ayun, makakapagpatayo nga tayo ng shop talaga, no? Hindi yung gantong sa bahay lang kasi yun talagang target ko ngayong taon na to makapagtayo ako ng shop na yun nga, yung commercial shop na nasa labas at wala dito sa bahay lang at online. So ayun, sa video na to papakita ko sa inyo nga pala yung mga flower horn, no? At naisip ko nga na i-update kayo kasi kung napapansin nyo puro gapi tayo na nakaraan at baka nami-miss nyo na yung mga flower horn, kaya papakita ko sa inyo ngayon kung ano na yung kalagayan ng flower horn natin, no? Dahil konti lang naman yung flower horn natin. So ayun guys, ano na nga ba ang nangyari sa ating flower horn? At ayun, kung mapapansin nyo, medyo nababawasan na yung ating mga goldfish dito at mabilis mabawasan yung mga rancho kasi maraming bumibili ng rancho natin. Kaya medyo kumonti na yung rancho dyan. Tapos oranda natin yan, dami pa rin. Tapos ito yung pinaka-breeder natin na flower horn na ready na to i-breed ulit. O ready na siyang subukang i-breed ulit. Kasi nung nakaraan nga, katapusan yata ng December, trinay natin to i-breed pero hindi tayo naging success. Pero nag-wigglers na siya, no? So malapit na yun sa katotohanan. So ngayon, baka makachamba tayo, makakuha tayo ng fry nito tsaka ng isang female natin. So ito yung malaking flower horn ko at ayun, kung makikita nyo, kondisyon na kondisyon siya dito sa tank na to dahil mas gusto niya yata itong tank na to dahil nga, kung mapapasin nyo, nalipat natin yung kung saan sa 20 gallons sa 50 gallons. Parang nag-drop cook siya doon. Dito, ang ganda ng form niya at buhay na buhay siya, pati kulay niya. Yeah, medyo medyo pale lang siya kasi walang ilaw. Hindi ko malagyan ng ilaw kasi wala tayong ilaw. Pero personally, pag tinignan mo yan, talaga maganda siya. Yung cock niya malaki, kulay niya medyo matingkad. So ito yung susubukan natin sa susunod yan, itong flower natin na to. Tapos so 50 gallons nga, inilipat ko yung ating metal head na flower horn. So ito laging itim, lagi siyang maitim kahit saan ko siya ilagay. Pero dito, napansin ko lang nung nilipat ko na siya dito sa 50 gallons. Kala buksan natin ilaw para mas makita nyo. Yan, nung nilipat ko na siya dito sa 50 gallons, medyo naging light yung color niya. At nagkaroon siya ng konting cock ulit. At yun nga, duda ko nga dito female to pero hindi natin sure, no? Kung ano talagang gender niya, medyo nalilito pa ako sa gender niya. Dahil ang tingin ko parang medyo may mukhang female siya kasi yung mata niya. Tsaka yung uso niya mahaba at hindi lumapad yung mukha niya. So hindi ko sigurado kung female to dahil hindi naman siya nangingitlog at hindi ko rin masabi kung male siya. So hindi ko rin pero ang ganda ng ano niya, no? Ano to full mask to galing to kay Reborn Crossbreed. And full mask talaga as in hanggang mukha niya full mask no? May marking. So ayun na nga, yun yung update natin sa ating metalhead.
Tapos, ito, meron ko tayong tatlong flower horn dito. Itong isang flower horn na to, kung maalala nyo dati, nagkaroon siya ng hexa, pero ngayon nakabawi na siya. So, ang ginawa ko nga lang dyan, nilagyan ko siya ng isang dosage ng metronidazole, tapos nilagyan ko siya ng heater. Yung isang dosage na yun, guys, hindi ko na inulit yun, kasi feeling ko, nilamig lang siya, kaya siya na-stress, o kaya siya parang nagka-hexa siya. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, recovered na siya. Maganda na yung kulay niya, bilog na yung coke niya ulit. Uy. Ano? Pinalagyan mo dyan. So, yun. Dito yung ating aso na si Peanut. So, ayun na nga. Naka-recovered na siya at tingin ko mas okay siya sa 50 gallons. Mas gusto niya sa 50 gallons. Ayan na yung mga poop niya. Mapula na. At malakas na siya ulit kumain. Kahit ano ilagay ko dyan, kinakain niya na ulit. So, ito yung binigay sa atin na niregalo sa atin ni Reborn Crossbreed din nung nakaraang birthday ko. So, nakalimutan ko na kung ano strain. Nakalimutan ko na naman kung ano strain niya. At hindi yan for sale, no? Mga for keep natin yan. Tapos yung female flower natin na to. Ito, isasalang ko na to. Medyo busy lang ako ngayong araw. Siguro bukas, isasalang ko to. I-video ko na lang ulit. Tingin ko, kondisyon naman yan, no? Lagi niya lang tinatanggal talaga to. Pinalitan ko na nga ng hosto eh. So, ang trip niya laging tanggalin tong kanyang pump. Minsan isang buong maghapon o magdamag yung tanggal. Buti nga hindi siya kinakapos ng oxygen. Kaya medyo malabo yung tubig nung aquarium niya. Tinatanggal niya lagi itong hose. Kulang ko nung trip niyan. Ang hirap. So ayun, no, ito yung kaisa-isa nating female dito na breeder size na nangingitlog na sinusubukan natin i-breed. Pero sa susunod, ayun, sana nga makachamba man lang tayo kahit isa. Kasi parang 3 beses na ako nag-andito. 3 beses na ako nagsubok diyan at hindi ko pa rin siya mai-breed talaga. Lagi naman silang nag-prepare pero hindi ko talaga sila mai-breed. At ito talaga hirap ako ipasok. Ang hirap ipasok tapos mamaya tatanggalin din ito. So yun yung female natin, yung update natin sa female. Tapos ito yung ating grow out na binigay sa atin ni Mitras Backyard. At yun, nilagyan ko siya ngayon ng heater. Binuksan ko. Pinatayan ko na kasi dati ng heater yan kasi gumaling na yan. Pero ngayon, parang ayun, nagba-bulging anus na naman siya. Bulging anus, ayan. Lumalabas yung bituka niya. Ang ganda naman sana oh. Kaso pag nasusobran siya sa kain yan, laging ganyan. Yung sakit niya, bumabalik-balik. Yan yung breed ni Mitras Backyard na binigay sa atin na fry. Ngayon medyo malaki na, mga almost 3 inch na ba to? Oh my god. Oh, hindi, parang maliit pa sa 3 inch to. So ayan oh. Nilagyan ko siya ng heater ulit ngayon. At minsan nawawala yung bulging anus niya na yan. Pero kadalasan bumabalik. Teka, patay natin ilaw. Nasa silaw tayo. So yung mga kasang, pag ganyan, pag walang ilaw, wala kasi ilaw dito. So ayan, yung mga lumalabas na bituka na ganyan guys, hindi ko talaga alam kung ano talaga yung magandang remedy dyan. Kasi ang tagal ko na rin problema yun sa ibang flower horn ko. Minsan hindi ko lang pinapakain at nawawala naman siya. Kaso ang problema, pag napasobra na naman ng kain, bumabalik na naman. So hindi ko talaga sure kung ano talaga yung dapat na gawin dyan. At bumabalik-balik yan dyan. So ayun guys, yun yung update natin sa mga flower horn natin dito. At yun, update na rin natin itong ating mga crayfish. Ayun yung crayfish natin na kulay puti dati. Naging blue na siya ngayon. Naging blue ka na. Tapos yung mga pinapalaki natin na craylings. Ayan, 4 na piraso yan nandito. So ayun. At ayun mga kasang, ngayon lang naman ang update natin ngayon at sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sa mga di pa nakasubscribe sa aking channel, click nyo na subscribe button at ang notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. At sa Facebook page ko, Hendrix Backyard TV, i-follow nyo na lang ako doon dahil nag-upload din ako doon. Tapos sa mga gusto bumili ng mga isda ko dito, message nyo ako sa Hendrix Backyard sa Facebook. Hendrix Backyard and Hendrix Backyard TV. So ayan, tapusin na muna natin ang video doon. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.